Gandang hapon po sa bawat isa mga kapatid. Welcome po ulit sa Bible study po natin ngayong hapon dito po sa Rema Fields. Amen po. At kahapon po ay sinimulan po natin ang bagong topic na pinag-aaralan po natin. Ito nga po yung 5 behaviors that push the Holy Spirit away. So ito po yung 5 behavior o pag-uugali ng isang tao o maaaring ng isang Kristiyano. Amen po, para ang Holy Spirit ay lumayo. Amen po. At kahapon po, tinuro po sa atin ni Pastora Econ yung number 1. Ang sabi po doon, 5 behaviors that push the Holy Spirit away. Number 1 ay hidden sin with no repentance. Ignoring conviction dulls your sensitivity to the Holy Spirit. Amen po. At tayo po ay nandito na sa number 2 po. Amen po. So bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. And aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa hapong ito, sa pag-aaral namin ng iyong salita, minsan pa, Panginoon, bigyan mo kami ng bukas sa puso't isipan na sa gayon, maunawaan namin ang mga bagay na nais mong sabihin sa amin sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Hesus. Amen. Yan. So meron po tayong mga bagay o ugali na magagawa para maapektuhan po ang relasyon na meron po tayo sa Diyos. Amen po. At alam po natin sa Godhead, amen po, sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, ang si Holy Spirit po ang pinaka-sensitive. Amen po. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, in whom you were sealed for the day of redemption. Amen po. Sabi po sa atin dito, huwag nating i-grieve ang Holy Spirit. Amen po. Ibig sabihin, may mga bagay tayo na maaring magawa para mapalayo natin, amen po, ang spirito ng Diyos. Amen po. Holy Spirit desires intimacy. Pag sinabi pong intimacy, yung closeness, yung kalapitan, amen po, yung affectionate personal relationship, malalim na relasyon ang gusto po sa atin ng Holy Spirit. Pero may mga situation po na makakapagpa-back off, amen po, sa Kanya. Amen po. Dahil po sa ang Holy Spirit ay nananahan po sa loob natin. Amen po, sa puso po natin. Amen po. Sabi dito, dahil sa ang Holy Spirit ay nananahan sa atin, yung mga daily choices po natin, yung mga words natin, o yung mga sinasalita po natin, amen po, even yung mga bagay na iniisip natin, yung thought life po natin, ay madaling makaapekto sa presensya niya. Amen po. Sa Matthew chapter 3 verse 16, ang Holy Spirit po ay dinescribe o sinimbolize bilang isang kalapati o dove. Amen po. At isa po sa mga karakteristik ng dove, siya po ay gentle. Amen po. At madali pong ma-disturb. Amen po. Kaya nga po, kailangan nating maging maingat sa the way tayo magsalita, the way tayo umakto bilang Kristiyano, at ano yung mga bagay na ine-entertain natin. Bakit kasi, baka hindi natin napapansin, nagigrieve na pala natin ang Espiritu ng Diyos. Amen po. At dito po tayo sa number 2. Amen po, 5 behaviors that push the Holy Spirit away. Number 2 po ay bitterness and unforgiveness. You cannot be filled with the Spirit and filled with resentment at the same time. Amen po. Pag sinabi pong resentment, ito pong salita po na ito ay nag-originate po sa isang Latin word. Amen po. Ito po ay galing sa Latin root na sentire. Nang ibig sabihin po ay to feel. At ang ibig sabihin naman po ng prefix nitong re ay again. Amen po. So, pag sinabi pong resentment, ibig sabihin to feel again. Amen po. Sino po dito ang nagawan na ng mali ng kapwa niya? Amen po na ikaw ay na-offend. Amen po. Maaring ng kasamahan mo sa simbahan, maaring ng ibang tao. Amen po. At sinasabi po sa atin dito, kung tayo po ay magdudwell, amen po, doon sa hindi pagpapatawad, amen po, doon sa bitterness, amen po,
ang Holy Spirit po ay lalayo. Amen po. Bakit kasi sabi dito, hindi ka pwedeng mapuno ng Espiritu ng Diyos kung ikaw din ay punong-puno ng bitterness dun sa heart mo. Amen po. Kapag ikaw ay puno ng resentment, pag sinabi pong resentment, ulitin ko po, ay to feel again. Amen po. At ang ibig sabihin po nito ay lingering emotional blend of anger, bitterness, and disappointment caused by a perceived injustice or mistreatment. Someone offend you. At sa biblical term naman po, dinidescribe ng Biblia ang resentment bilang, sabi ito, the Bible defines it as toxic. Isa daw tong toxic na behavior. Amen po, prolonged harboring of anger, bitterness to someone because of offense or injustice. Dahilan sa ikaw ay nasaktan. Amen po, paulit-ulit mong naaalala kahit na matagal ng panahon na nangyari yon, paulit-ulit mong naaalala dahilan doon, amen po, hindi mo magawang makapagpatawad. Amen po, ang puso mo ay napupuno ng kapaitan. Amen po, no wonder sa Mateo chapter 18 verse 21 hanggang 22 po, amen po, sinabi po sa atin Jesus na ang pagpapatawad ay hindi lang 7 times. Ang sabi niya doon, 70 times 7. Ito po yung time na tinanong po ni Pedro ang Panginoong Jesus. Sabi niya, Panginoon, ilang beses ko po bang dapat patawarin yung kapatid ko na nagkasala sa akin? Sabi niya, 7 beses po ba? Actually, ang 7 times po ay mukhang marami na. Hindi po ba? Parang generous na siya eh. Amen po, yung 7 times mong patawarin yung kapatid mo, amen po, yung kaibigan mo, yung kakilala mo, doon sa paulit-ulit niyang ginagawa sa'yo, amen po. Pero alam niyo po, ang sagot ni Jesus, hindi lang 7 times kang magpapatawad, kundi 70 times 7. At ito po ay nag-i-equal sa total of 490 times. Amen po. At hindi po ito wala lang or walang ibig sabihin. Sa mga Hudyo po, sa kanila po ay merong meaning ang mga number. At ang 490 po o sa mga Hudyo, ang ibig sabihin po sa Hebrew ng 490 ay infinite, boundless, forgiveness. Amen po, ibig sabihin, perfect. Amen po, walang katapusan, palagi kang magpapatawad. Amen po, may nabasa po ako, ang sabi po ng isang post, every time you remember, forgive again. Amen po, ulitin ko po, every time you remember, forgive again. Amen po, bakit kasi alam ng Panginoon, amen po, na palagi nating maaalala yung mga masasakit na bagay na naranasan po natin. Kaya ang sabi niya, kaya sinabi niya na 70 times 7 kang magpapatawad, hindi dahilan sa palagi kang magagawan ng mali. Yung araw-araw kang magagawan ng mali ng kapwa mo. No, kundi dahil palagi mong maaalala yung mga masasakit, amen po, na bagay na nagawa sa iyo ng kapwa mo o masasakit na salitang narinig mo. Kaya every time na maaalala mo yung offensive na bagay o salita na narinig mo, ang sinasabi po sa atin ng Biblia, magpatawad kang palagi. Amen po. May mga bagay po na kailangan mong piliing bitawan. Kung hindi mo bibitawan yung bitterness na yan sa buhay mo, amen po, magkokos ito ng kabigatan. Amen po. Hindi po ba, hindi masarap sa pakiramdam kapag may hindi ka kaayos. Gigising ka ng umaga na mabigat ang puso mo kasi alam mo na meron kang kaaway o meron kang kasamaan ng loob. Amen po. Hindi ka mapupuno ng Holy Spirit kung ang puso mo ay punong-puno ng galit. Amen po. Kailangan mong mamili sino ang bibitawan mo. Bibitawan mo ba yung tampo mo, yung galit mo? Bibitawan mo ba yung bitterness mo o mapapalayo ka, amen po, sa Holy Spirit. Amen po, kung mananahan ka, amen po, sa hindi pagpapatawad, ang Espiritu ng Diyos ay hindi rin titira sa iyo. Bakit kasi ang bitterness at unforgiveness ay basura sa puso natin at ang Holy Spirit po ay hindi titira sa isang bahay na marumi.
Kahit po tayo, amen po, ayaw po natin ng tirahang marumi. Amen po. At ang Diyos din po ay ganoon. Ayaw niya na may basura sa puso natin. Hindi siya magi-stay, hindi siya mananatili. Amen po. O, kung merong basura ng hindi pagpapatawad doon sa puso po natin. Amen po. O, kaya ang sabi po niya dito sa Ephesians chapter 4 verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. At dito po sa Tagalog King James, ang sabi po dito, lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan at maging mabait kayo sa isa't isa. Maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mapagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Bilang mga Kristiyano, sinasabi po sa atin dito ni Apostol Pablo, kailangan na nating alisin, kailangan na nating bitawan, amen po, yung bitterness, yung hindi pagpapatawad. Sabi niya, let all bitterness be put away from you. Sabi niya, forgive one another as Christ forgive you. Maging mapagpatawad tayo sa isa't isa. Always lang tayong magkakaroon ng mga pagkukulang. Amen po. May mga times na masasaktan natin ang isa't isa. But may we always remember, amen po, na ang sabi dito, forgive one another. Amen po. Kailangan hindi tayo magstay dun sa galit. Kailangan hindi tayo magstay dun sa tampo. Amen po. Kundi maging mapagpatawad tayo sa lahat ng pagkakataon. Amen po. Ang taong bitter ay hindi mabubuhay ng masaya. Amen po. Tingnan po natin yung mga taong nabubuhay sa bitterness. Palaging nakakunot yung noo. Amen po. Palaging nakasimangot. Bakit? Kasi mabigat yung heart nila. Amen po. Hindi sila makakalaya hanggat sa hindi sila magpapatawad. Ulitin ko po, ang taong bitter ay hindi mabubuhay ng masaya. Amen po. A happy heart is a free heart. Every time na pipiliin mong magpatawad, hindi mo lang yun ginagawa para dun sa tao na naka-offend sa'yo, kundi pinapalaya mo din yung sarili mo. Amen po. Kasi minsan, ang hindi pagpapatawad, o hindi minsan, kundi madalas ang hindi pagpapatawad ay pagkukulong mo sa iyong sarili sa isang selda. Na ikaw lang din ang may hawak ng susi. Amen po. Ang pagpapatawad ay isang desisyon at hindi isang pakiramdam. Kung hihintayin po natin, amen po, na maramdaman nating ready na akong magpatawad. Amen po. Kung hihintayin natin yung emosyon natin, yung pakiramdam po natin, amen po, kahit kailan ay hindi na po ito darating. Amen po. Si Satanas po ay bitter. Amen po. At gusto niya maging ganun ka din. Gusto niya mag-hold ka sa offense, pero ang gusto ng Diyos, mag-let go ka at maging malaya ka. Amen po. Ulitin ko po, ang gusto ng kaaway, maging bitter ka. Pero ang gusto ng Diyos, kaya tinuturuan niya po tayo magpatawad kasi gusto niya lumaya po tayo. Amen po. At dito po, isa pa pong verse sa Hebrews 13:15. Sabi po dito, pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Sabi po dito, pakaingatan natin yung heart natin, i-check natin kasi sabi dito, baka may sumibol na ugat ng kapaitan. Amen po. At kung meron man, amen po, time na para mag-let go. Amen po. Yan. Unforgiveness is an access to the devil to control you. But forgiving is letting the Holy Spirit to fill you, free you, and guide you. Amen po. Let go and let God. Yan, naalala ko po yung isang kwento po dito
ng isang Kristiyanong Dutch. Ang pangalan po niya ay si Corrie ten Boom. Yan, Corrie ten Boom. Ito po ay totoong kwento, taong 1892 hanggang ito po ay taong 1882, 1893. Amen po. Si Corrie ten Boom po ay isang Kristiyanong Dutch. Amen po. At siya at ang kanya pong pamilya ay uh, may habit po sila. Nung time po na yon, tinutulungan po nila yung mga Hudyo, amen po, na maitakas at the same time ay maitago. Dahil nung time po na ito ay merong, ito po yung time ng Nazi Holocaust. Amen po, noong time ng World War II. Pag sinabi pong Nazi Holocaust, ito po ay pinangungunahan ni Adolf Hitler kung saan ang goal po ay mapatay yung mga Hudyo. Amen po, noong time na to, as in, ilipulin, burahin ang lahi ng mga Hudyo. At ang pamilya po ni Corrie ten Boom ay merong desire na tulungan itong mga Hudyo na makaligtas dito sa Holocaust na to. Amen po, doon sa tahanan nila, itinatago nila, amen po, yung ibang mga Hudyo na dumarating. Amen po, para hindi sila mapatay. Pero dumating po ang pagkakataon na siya po at ang kanyang kapatid, ang kanyang pamilya ay nahuli ng mga Nazi. At dahilan po doon, sila po ay dinala sa isang concentration camp or isang detention facility. Sila po ay ikinulong. Amen po. At sila po doon ay nakaranas ng mga pagpapahirap. Amen po. Nakasurvive po si Corrie, pero ang kanyang kapatid na si Betsy po ay hindi Namatay po si Betsy sa detention facility. Ang karahasang sinapit at naranasan nila sa kamay ng mga Nazi ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso po ni Corrie. Amen po. Pero ilang taon ang makalipas, amen po, si Corrie po ay naging isang missionary. At for over 30 years niya bilang isang Kristiyano, siya po ay nagpunta sa almost 60 countries para mangaral ng salita ng Diyos at madalas po na center ng kanyang preaching ay patungkol po sa pagpapatawad. So one time po, siya po ay nag-preach, nagturo po siya sa isang simbahan sa Germany. At ibinahagi niya po doon na ang kapatawarang mula sa Diyos at ang kalayaang nagmumula sa pagpapatawad din sa mga taong nakagawa ng mali sa iyo. Amen po. Pero pagkatapos po ng service, hindi po inaasahan, amen po, na makita niya ang isang tao. May isa pong lalaki na lumapit kay Corrie. In-approach po siya at nilapitan. Hindi po siya agad nakilala nitong lalaki, pero tandang-tanda po ni Corrie yung mukha ng lalaking ito. At ang lalaki pong ito ay isa sa pinakamalupit na gwardiya doon sa detention facility kung saan po sila ikinulong ng kanyang kapatid. Amen po. At doon sa facility na yon kung saan namatay yung kapatid niya, si Betsy. Amen po. At ito pong lalaki na to ay nakipagkamay po kay Corrie. Ngayon po, hindi po agad niya kinuha yung kamay ng lalaki, pero ang sabi po sa kanya, ang bati sa kanya nitong lalaki, sabi niya, ang sarap marinig at malaman na tulad ng sinabi mo, ang ating mga kasalanan ay tinapon na sa gitna ng karagatan. Kristiyano na ako ngayon, at alam kong pinatawad na ako ng Diyos sa lahat ng kalupitang ginawa ko sa concentration camp. Gusto ko lang ding marinig mula sa iyo, Miss. Mapapatawad mo ba ako? Amen po. So, tinanong po nitong lalaki na to, si Corrie, sabi niya, alam ko pinatawad na ako ng Diyos, nagsisisi na ako, nakakilala ako sa Panginoon at alam kong mali yung mga nagawa ko. Ngayon, gusto ko lang ding marinig mula sa iyo, pinapatawad mo na rin ba ako? Amen po. At alam niya po, ang sabi po ni Corrie, sabi niya, sa totoo lang, nung nakita ko siya, sabi niya, merong silakbo ng galit na naramdaman po siya. Amen po, sumibol ulit yung galit at yung pakiramdam na gusto niyang maghiganti.
Sabi niya, ako ay nangangaral palagi ng pagpapatawad at ngayon ako ay nasa sitwasyon na nakaharap ako sa taong may malaking kasalanan sa akin. Pero sabi niya, nanalangin siya that time sa Panginoon na, Panginoon, tulungan mo ako. Amen po. At alam niyo po, isang himala na sabi niya doon, yung kanyang mga kamay ay kusang inabot ang kamay nitong lalaki na to. Siya po ay nakipagkamay. Amen po. At the moment na sila po ay nag-shake hands, amen po, ang sabi po ni Cory, meron siyang naramdamang kakaibang kuryente na dumaloy mula sa kanyang mga braso patungo sa kanilang mga kamay. Amen po. At alam niya, ito ay presensya ng Panginoon. At that time po, instantly, may naramdaman po siya dun sa loob niya na gumaling siya. Amen po. At siya po ay nangilid ang kanyang mga luha, umiiyak po siyang sinabi doon sa lalaki na pinapatawad na kita. Amen po. Sabi niya, alam niya noong mga panahong yon, amen po, na nandun ang Panginoon, ang presensya ng Diyos at nag-decide siya, amen po, pinaraktis niya, ginawa niya kung ano din ang tinuturo niya sa ibang mga tao. Amen po. Ang sabi niya, pinalabas niya sa kanyang mga labi, sabi niya, pinapatawad na kita. Amen po. At the moment na nag-decide si Cory na patawarin yung taong nakagawa ng malaking kasalanan sa kanya, amen po, siya po ay napuno ng Espiritu ng Diyos. Amen po. So ito po yung story ni Cory ten Boom. Amen po. At kung tayo po, kung i-let go din natin yung bitterness and unforgiveness ng buhay po natin, amen po, tayo po ay mapupuno ng Espiritu ng Diyos. Amen po. Ulitin ko po, unforgiveness is an access to the devil to control you. But forgiving is letting the Holy Spirit to fill you, free you, and guide you. Amen po. Hayaan natin na bitawan na natin, amen po, yung mga bitterness. Let go and let God. Amen po. Tumawag tayo sa Panginoon. Amen po. Na Panginoon, tulungan mo ko na patawarin yung mga taong nakasakit sa akin kung paanong pinatawad mo rin ako. Amen po. Sige po, tayo po ay minsan pa ay manalangin. And aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa mga oras na to, may nakikita kang bitterness sa puso ng bawat isa, O Diyos. Lord, turuan mo kami na mag-let go at maging mapagpatawad, Panginoon. Lord, sa mga oras na to, kung sino man, Panginoon, ang mga nakasakit sa amin, pinipili namin na sila ay patawarin, Panginoon. Lord, turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mag-extend ng grace kung paanong binigyan mo rin kami ng grasya, Panginoon, kung paanong pinatawad, kinahabagan mo ang bawat isa na naririto, Panginoon. Ngayon ding maibigay namin ito sa iba pang mga tao, Panginoon, na may nagawang mali sa amin, O Diyos. Lord, maging mapagpatawad ang puso namin kung paanong pinatawad mo rin kami sa lahat ng mga kamalian namin, O Diyos. Punuin mo kami, banal na Espiritu, dahil Ikaw ang nais namin. Wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Mag-take over ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa na naririto. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. God bless po.